sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto, kung sa ikahatag nila sa katimban. Mga tao na ulipon sa salangan na daot sa kaumaon, sa ilang panagway tanawon, daw nagpalipayon, apan sulod sa dughan masulubon. Kristohanong pagpakabana, hatagi o pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Matag pigting sa orasan, may taong nasakit na uwi nakabsan. Asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, umaling kinabuhi sa kalibutan. Kristohanong pagpakabaya, hatagi mo pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Ihang sila, silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagkakasala. Kunyari ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at umangan sa Diyos kinsay panilan. Kristohanong pagpakabana, hatagi mo pili ang iyong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay mga kapuso at kapamilya, magandang tanghali sa lahat. No? Hapon ron, hapon o palis. No? Dito sa Bulanon may palis yung palis, yung pagkatapos ng tanghalian palis. So, patuloy tayo sa ating vlog para sa kaalaman ng lahat sa mga nangyayari sa ating paligid. So, ito yung pagpakabana no, sa atong katilingban o sa atong barangay. Kailangan magpakabana tayo sa ating barangay upang sa ganun na hindi tayo ma-surprise sa mga nangyayari na baka biglang lumusob yung ating mga gustong sumakop sa ating bansa, no? So kailangan talaga tayo maging handa sa anumang mangyayari. So, kaya ito, magbibigay tayo ng mga vlogs para sa kaalaman ng lahat sa pagpakabana. So, ito yung mga hapon,
ang naibigay natin, yung kasaysayan ng komunista. Na-deliver ko na ito pero inulit ko pero hindi talaga yun, yung drive lang kasi para malaman natin yung story ng komunista, no? Kasi itong komunista kasi ito yung gustong sumakop sa atin itong China, no? In fact, ito nga, itong sa West Philippine Sea, sabi ko nga, hindi pwedeng pabayaan natin ito at yung ating Pangulo ngayon, decisive para idipinsa o hindi makuha sa ang ating mga kalaban o gustong umangkin ng ating teritoryo itong China. So sana hindi makuha. Pero nga tayong laban, kaya nga dito sa ating pagpagkabana, dapat tayo ay maging handa, no, sa anumang mangyayari dahil siyempre mga Pilipino tayo, dapat alam natin, no, alam natin ang kuan natin dito, ang mga ating gagawin, no? So kaya ito, patuloy tayo sa pagbablog para sa ganon ay ma-aware tayo, no? Maging handa tayo sa mga mangyayari pa. So sana naman makuha natin kung anong ating gagawin. Kaya aking i-share yung makaalaman natin na nakuha sa loob ng 36 years in service sa military, no? Kasi sabi ko nga, yung pinag-aralan namin sa school sa Sundalo, sa training ay conventional. Tapos natutunan namin yung unconventional in actual kasi dito nga sa Pilipinas ang labanan kaya dahil wala mang pananakop, insurgency ang labanan dito. So ang nangyayari ay unconventional, so guerrilla tactics, no? Guerrilla warfare. So ang natutunan namin itong guerrilla warfare doon na sa actual ground, no? Anong dapat gawin sa guerrilla warfare. So pero later on itong guerrilla warfare na counter na rin natin, nalaman na rin natin dahil sa sabi ko nga kahapon, dahil sa isang magiting din na sundalo, si Captain Kong Mon na nag-retire siya colonel, nakasama ko pa, no? So mga kapuso at kapamilya, dapat talaga na malaman natin ito, no? Malaman natin para sa ganun malaman din natin kung ano ang gagawin natin kung magkakaroon. Dahil sa isang magiting din na sundalo, so magkaroon ng nakasama ko pa, no? So mga kapuso at kapamilya, dapat talaga na malaman natin ko itong aking ano lang natin. So yun, no, kaya ito si Captain Kong Mon na yung nalalaman niya, binahagi niya sa port ID yun, binahagi niya tapos na adapt nung commander. Sino ba yun ng commander na yun? Nakalimutan ko na. So tinanggap ng Armed Forces, yun ang talaga effective na laban against insurgency problem, no? Yun yung binahagi ni Captain Kong Mon, which is ito na rin yung unconventional war, no? Ito yung unconventional war. Ngayon, ito yung natin, pag-aralan natin kasi nakita natin kung anong mga ginagawa ng mga guerrilla tactics, no, sa NPA. Ganoon din ang ginagamit noon sa Vietnam. So at least malaman natin kung anong gagawin natin in kaso itong mga invader natin, no, ito mananakop natin na China talagang magkaroon ng tsansa na sasakupin tayo. So alam natin ang gagawin. Sabi ko nga, no, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, mayroon tayong 42,046 barangay sa buong bansa. So yun ang idedepinsa natin, no, as retirees, no, as retirees, tapos yung
kuan natin, role natin dito sa edad namin kasi ang mga retirees automatic man reservist yun, ano. So sa reservist na mga retirees na may bracket, yung bracket sa edad namin, ito yung tagapagtanggol na lang sa barangay na ating si safety, no? Ang mga kabarangay natin, lalo na yung mga matatanda, yung senior citizen at saka ating mga kabataan na kailangan pa talagang depinsaan. Kaya alamin natin kung paano natin sila idipinsa, anong gagawin natin sa kanila in case mayroong mga pananakop na mangyari. Kasi ang mananakop, sabi ko nga, hindi naman dadaan yan sa mga trail. Dadaan talaga yan sa mga MSR, yung tawag ng supply road, karsada, no, yung mga karsada. Tapos, sa bundok, dito sila may hirapan. Medyo madali sila. Kaya nga, yung mga nasa urban areas, yung mga nasa tabing highway, tabing dagat, o yung tinatawag natin na TIA, yung Transition Intermediary Area, no? So, dapat alamin din natin kung ano ang dapat nating dipinsa dyan, no? Kasi pinag-aralan namin yung yung TIA, natawag dyan TIA, yung Transition Intermediate Area, yung dagat, tapos kalsada, tapos bundok. So, ganun. So, siguro, yung lahat ng mga mamamayan o kabarangay dyan sa naninirahan sa mga highway, kasi ang envision naman, siyempre, kung hindi yan sa kalsada, kung dito sa atin sa Garcia Hernandez, sa Bohol, ang mga mananakop, kumbaga, siyempre sa dagat talaga sila dadaong. So, may dadaong sa bawat bayan, mayroong dadaong. So, sa atin, kung may dumaong dito sa Garcia Hernandez, so alam natin kung paano natin idipinsa yun na pag-aralan ng ating mga LGU, no? LGU at saka Hindi natin antayin na maghira muna bago karakara tayo ng magdipinsa. Hindi. Dapat ngayon pa lang planuhin na natin kasi mayroon naman talagang tension, no? Tapos yung Pangulo natin decisive. So isipin natin na yung na inaasahan natin, no? Ulit-ilutin ko talaga ito. Huwag tayong umasa na sila ang makipaglaban para sa atin, no? Tayo talaga, no? Tayo talaga makipaglaban kasi likewise, tingnan nyo ang Ukraine, 'di ba? Nagbigay lang ng kagamitan ng kano. So, ang nakipaglaban ng Ukrainian. So, ganoon din lang sa atin. Yun ang i-anticipate natin. Kaya dapat ma-secure natin yung ating kabataan, ating mga senior citizen, para sa ganun ay maging safety sila. So, mga kapuso at kapamilya, bago tayo mag-start, siguro magdasal muna tayo para ang banal na espiritu ay lagi nating kasama. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita kami sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati og mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati og ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himua kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot, dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal, balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap, dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit, banwagan namo sa kahayan. Diin ang kasub-anan, hupayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma.
tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kapuso at kapamilya, magandang hapon, no? Sa lahat, o maadjong palis sa toa diri sa Bulanon, sa Bohol, no, maadjong palis. So bayong hapon sa Cebu at sa sa Mindanao, no? Sa mga kasama kong mga retired sundalo, sana maging aware na tayo dito kasi kailangan ma-share natin yung ating kaalaman doon sa ating barangay. Usually barangay lang naman ang inaata sa atin dito eh. Yung edad 55 to 63, yung talaga ang magmaman sa barangay, no? Kasi yun yung naka-bracket doon sa from APRESCOM sa AFP Reserves Command. So kasi ang mga sundalo nga retired automatic reservesman yan, no, kami. So ito yung may tutulong namin kasi mahirap naman kung ilaban pa kami doon sa labanan. Mahirap yun. Yan ang problema, di ba? Na-share ko nga nung pagbabalik ko sa vlogging. Na-share ko yung minsan na tayong na-experience na mayroong isang retirees magre-retire na, no? Magre-retire na, pinasama pa sa tax organization sa lakaran. Yun ang naging problema namin, no? So yun, kaya kailangan natin ang ating mga tayo mag-organisa na lang sa ating kabarangayan, at least para mayroon tayong maitulong sa ating mga kabarangay, no? Ganun na lang gawin natin. Kasi yun din ang mga itinuturo sa atin. So kahapon before pa tayo mag-start, no? So kakuan muna tayo, tawag dito, mag-shout out muna tayo sa ating mga kasama, no? Sa ating mga kasamahan, sa ating mga manonood, sa ating mga taga-subaybay, no? So before pa tayo mag-start, okay, shout out pala sa ating taga-subaybay ngayon. Oy, nauna ito si Cherilyn Kaduyak is watching. Watching din si Sinia Amparo. Shout out sa inyo diha day. Saan ka ngayon? Nasa Bailan? O saan ka ba ngayon? Oy, Sinang Uping. Sinang Uping sa Argao, no? Sa Argao, shout out sa iyo, sa imo hada nang. Kamusta ko nila ni Chichi, no? Diha sa Argao, sa tanan nga taga-Argao. Matagal na rin hindi ako nakapunta dyan kasi nung araw lagi ako dyan kasi dyan ako dumadaan pag tumatawid papuntang Negros sa ating assignment, no? So ngayon medyo retire tayo, medyo siguro may time din na makadaan kami dyan kasi pagka pumuntang Cebu baka pupunta tayo mga Simala, ganon, makadaan kami dyan sa inyo. Kaya kumusta lang kayo, God bless, no? Diha sa inyo diha sa Argao. So, mga kapuso at kapamilya, shout out din sa lahat ng sa taga Manila na nagsusubaybay sa atin, sa ating mga commander, no, sa Barangay Guerrilla Unit / Filipino Guerrilla Forces na pinamumunuan ng ating mga banggiitan, no? Mga ating mga retired na mga general, colonel at saka ibang mga enlisted personnel, no? So katulad nila General Macanas, shout out sa sir General Macanas, nakapag turo yan sa amin ng Special Operation Team doon sa 26th Infantry Battalion doon sa
sa Marabag, no? Noong 1990, kung di ako nagkamali, 1993 pa yun, no? Tapos si Colonel Mitran naman, si Commander Mitran, kasama namin, nasa kasama ko doon sa 7th Infantry Division, no? Siya yung banggiitan nating 14 years old pa lang lumalaban na, no? Lumalaban na sa insurgents, no? Mula sa yung mga ating lumalaban sa gobyerno ng mga Muslim nating mga kapatid at saka mga Christian, mga NPA, no? So yan yung mga nakapadasig sa kanya na magsundalo, no? So hanggang sa naging special forces siya. Magiting na official ito si Commander Mitran, no? Tapos si ating Region 7 Commander. So hinahanap ko yung record namin sa buong Pilipinas na mga commander Hindi ko naman ma-scroll. Sige, ang scroll ko, hindi ko na makita. So, kaya sa Region 7, ito si Commander Flor de Lisa at ang kanyang deputy, si Commander Nel Bargasi, no? So, yan yung mga commander natin at saka yung mga iba pang mga commander dito sa Bohol, dito sa Barangay Guerrilla Unit / Filipino Guerrilla Forces, no? So, ito lang naman, paghahanda, no? Sabi ko nga, paulit-ulit ko na sinasabi na si Class 71, Gringo Nasan, naging senador, sabi niya, mag-organize at maganda. Kailangan naman kung sa katay kikilos kung nandyan na yan, anong gagawin natin? No? Kawawa naman yung ating kailangan pa nating mga maturuan. No? So, kawawa yung ating mga pamilya. No? So, dapat handa tayo. So, lamang na nga tayo dito sa bundok, no? Sa barangay na remote areas. Kasi, kaso magkagera, meron tayong mga lagot mon. Kaya, una talaga naming sinasabi na magtanim tayo ng mga tanim na makakain, no? Bawa kamuti, mga kamuting kahoy, saging, mga niyog, no? Kailangan din yan, no? Kasi kahit na matagal yan, pero hindi naman magagamit naman natin yan kahit walang gera no? Magagamit natin yan, makakain natin yan kahit walang gera, makasuporta sa ating pang araw-araw na hanap buhay. Di ba? So, yun yung maganda sa atin. Tapos kahapon nag-discuss tayo ng communism kasi inano ko dineliver ko yung history para at least alam na natin, no? Alam natin kung bakit yung ating bansa ang kwan sa sa mga komunista, no? Kasi alam naman natin na ang komunista nagkaugat din sa ating bansa, no? Nakaugat, no? Alam nyo kung bakit 1922 pa sa dineliver natin kahapon sa history. 1922 pa nagkaroon na ng may mga Pilipino na naumaten ng mga sasanay o mga pag-meeting doon sa nagtatawag na Comintern. 1922 pa yun doon sa Russia, yung talagang origin ng komunista ni Karl Marx. Tapos sabi ko nga, sinalo ito ni Mao Zedong sa China, and then yun, kumalat dito na sa Pilipinas. Kaya 1928 pa lang, review natin konti, no? 1928 pa lang, nag-organisa na ng mga labor union ang mga leader ng komunista, sila Crisanto Evangelista, nang maging kasapi nila sa komunista. Kaya inorganize nila ang
kapisanan ng mga anak pawis, no, na pinalulooban ng mga labor na manggagawa. So sila yung mga unang naging nailad, no, nalinlang sa komunista, no, sila na komunista. Tapos sa history, balikan natin ng konti, no, kasi para matuloy natin. Sa panahon ng Hapon, no, sa ating bansa, kasi na-deliver ko na rin yung Second World War doon sa ano, kaya bakit mayroong Taiwan ngayon na hindi komunista, no, dahil sa ito ay kaanib ni Chiang Kai-shek, no, at saka ni Mao Zedong nung araw sa kanilang labanan. So dito naman sa atin, 1941, December 8, pumasok ang Hapon. Kaya bakit naorganisa ang Hukbalahap? No? Sinasabi ko, baka malito kayo na sinasabi ko na yung Hukbalahap, armado ng komunista yon. Yes, armado ng komunista yon, yung mga gerilyang Hukbalahap. No? Armadong komunista yon na itinatag nila against Hapon. Kasi ang nangyari kasi nung pagpasok dito sa Pilipinas na Hapon nung December 8, na unang nahuli yung mga first layer ng mga leader ng komunista. Sila Vicente, sila Crisanto Evangelista at iba pa, no? Marami pa yun sila nahuli. Ngayon, kaya ito si Vicente Laba, yung mga kapatid na Laba, nagkaroon sila ng pagtitipon noong February, no? Kasi January 1942, yun na yung nahuli yung mga leader ng unang pangulo na komunista. Pagka February, nagplano sila na bumuo ng hukbo laban sa Hapon. Yun na yung Hukbalahap, no? Hukbong bayan laban sa Hapon. Kuha nyo? Pinlano nila yan month of February 1942. So, pagka March 29, 1940, kuhaan ko na sala ako doon sa 69 ba? Later na yon, no? Yung pagka March 29, 1942, yon, tinatag na nila, kasi di ba yung planning nila 1942 February na magtatag ng Hukbalahap. Pagka March 29, 1942, doon na nila tinatag o dineclare na yung hukbong bayan laban sa Hapon, Hukbalahap. Ayan. Kaya yung klaro, no? Klaro pa na sa utong tutok na yung Hukbalahap pala, ito ay tatag ng mga komunista. Kaya lagi hindi natin isinasantabi ito kasi nga ito yung lulusob sa atin ngayon, komunista. At alam natin na tingnan nyo sa kasi marami na tayo ngayong ang tawag dito, sa Google, no? Google. Kasi para dahil pa sa Google manok. Sa Google, makikita natin kung ano ang sa story dyan, no? Dyan sa komunista na yan, makikita natin yan. So, kaya nung Hukbalahap, lumaban sa Hapon yun. Tapos ito, defeated yung mga Amerikanong sundalo at saka Pilipinong sundalo. At siyempre, yun ang sabi ko palagi na, kasi sa China, nagkaiusa sila nung pananakop ng Hapon, nagkaisa yung Mao Zedong group at saka ni Chiang Kai-shek group. Kaya hindi medyo nakapenetrate yung mga Hapon sa kanila kasi warrior yung mga sila Chiang Kai-shek, pati si Mao Zedong, organisado niya yung mga taong bundok. Taong bundok. Oo, taong bundok. Yung mga peasants, taong bundok naman talaga yan. No? Kasi nasa bundok yan sila nakatira sa bukid. No? Taong bukid. Yung mga peasants, yung mga magsasaka na inorganisa ni Mao Zedong nga. Oh. Kaya titingnan nyo yung komunista. Yung kay Karl Marx, urban. Yung kay Mao Zedong, rural. Yun yung yung encircle theory. Mamaya, maabot din tayo sa kung paano nila inorganisa yan, no? Sa komunista. To become a guerrilla fighter. Guerrilla warfare ang yung insurgent. Kasi, kaya magaling sila makipaglaban sa guerrilla tactics. Kaya, yun yung kinukwento ko para at least alam natin kung paano tayo magiging
pag nasakop tayo o na-organize tayo as guerrilla warfare, alam natin kung paano lumaban sa taktikang pang-guerrilla, no? So yan. Then nung maliberate tayo sa Hapon, no? Nung maliberate na tayo sa Hapon, so ang nangyayari, wala nang Hapon noong 1944-45. So hindi na effective yung Hukbalahap. Epektibo pa ba? Wala naman ang Hapon sa kanilang titulo, Hukbong Bayan laban sa Hapon. Hindi na. So kaya nung ika-18th anniversary, no, ika-18 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas na naitatag din noong November 7, 1930. So ika-18 nga anibersaryo pagka 1948, November 7, yung Hukbalahap pinalitan nila ng pangalan. Ginawa nilang HMB, no, Hukbong Magpapalaya ng Bayan. Kasi hindi na epektibo yung Hukbalahap eh. Yung HMB, yun pa rin ang armado ng mga komunista. No, komunista. At ano na, mga Pilipino yan ha, hindi yan inchik. No, Pilipino yan. Kaya nga, inaano natin yan para at least kung marinig natin yan, masabihan natin yung mga kapatiran natin na mga ano natin na mga kamag-anak na mga nasa under ngayon sa umbrella ng komunista, ang mga NPA, na balik muna sa pamahalaan para labanan natin, kasi Pilipino tayo eh, labanan natin ang China. Huwag muna pabayad kasi sabi ko nga kahapon, baka magpabayad, delikado tayo, no? Delikado tayo dyan. So, kailangan na magkaisa tayo Pilipino. Kahit komunista ka, kasi sa sinasabi nga natin palagi, wala na ibang Pilipinas. Ito lang, isa. Isa lang ang ang bansang Pilipinas. Wala na iba. Saan tayo tatakbo? Okay lang yung mga green card holder. Okay lang yan sila. Kasi anytime pag nagkagulo, lilipad yan sila. Tayo, saan tayo lilipad? Salom na lang tayo sa Dapanas. No? So, yun ang gagawin natin. Ano? So, kaya, sinasalaysay ko ito upang malaman natin ng history ang komunista, kasi komunista itong haharapin natin. So, dapat maging tayo, aware tayo dito. Kaya mag-istorya sa ta, no? Mag-usap na tayo at ibabahagi ko yung history ng komunista. Okay. Pagka 1948 yon, no? Tapos naging presidente si Ramon Magsaysay. Pagka presidente ni Ramon Magsaysay, ang programa niya maganda kasi makatao yun si Magsaysay, no? So kanyang programa ay tiningnan niya muna kung anong problema ng ating bansa, bakit maraming nag-aaklas, no, naging insurgents, no, kumalaban sa ating gobyerno. Kaya nung malaman ni Magsaysay na ang malaking problema itong lupain, no, itong ating mga tao na walang lupa, no? Agrarian reform, no? Land reform. So, tiningnan ni Magsaysay kasi ang populace dati nung panahon ni Magsaysay, mayroon palang 40 plus o 46 million Pilipino that time, no? Tapos, ang ating lupain ay hindi naman dumadami. Tanong ko sa inyo, mga lupain ba natin sa Pilipinas ay dumadami ba ito? Nanganak ba ito? Hindi, ano? So, ganun pa rin. So, ang lapad ng ating lupain sa bansang Pilipinas ay almost 33 million hectares lang, no? 33 million hectares at hindi ito hindi ito nanganak, lumapad, hindi, no? Kaya dahil sa liit nito, tapos nakita ni President Magsaysay na ang kailangan ng mga tao ay lupain para magsaka, kasi ang ating kalupaan ay agricultural land ang Pilipinas, maraming pang agrikultura. Mayroon din naman pang industriya katulad kasi Tumbohol nga eh. Marami pang industriya din kasi mga limestone, no? So, yun, mayroon tayong limestone dito sa Bohol. Sa ibang lugar din mayroon. So, pero kunti lang yung pang industriya. Karamihan pangsakahan, no, agricultural land. So, nakita na yun ang ugat, no, ng kaguluhan, yung lupa. Kaya, ang programa na ginawa ni
ni Pangulong Magsaysay ay Land Reform Program. Yan. Kung napapansin nyo, parang review na lang ito kasi last year, dinlevel ko rin ito eh. Dito sa Mindanao, maraming mga Ilocano, maraming mga Ilonggo, no? Yan yung sila, yung unang nakaabel. No? Yan yung mga guerrilla nung araw na nakaabel sa plataforma o sa programa ni Ramon Magsaysay sa yung land reform program. Kaya marami sa Cotabato, marami mga Ilocano, marami mga Ilonggo, kasi yun yung mga sakada na sumurinder sila sa pakikibaka na sa hukbong magpapalaya ng bayan sa guerrilla forces, no, para makaabil sa lupa doon sa Mindanao. Yon, no? Sakada sila doon, nakaroon sila ng lupa. Bukidnon, Lanao, dito sa Agusan, Davao Province, dito sa Cotabato, yan, maraming mga Ilonggo dyan. So, kaya nga mga kapuso at kapamilya, Ilocano pati, marami. Medyo sa programa ni Ramon Magsaysay, bumaba ang bilang ng mga nagrebelde, komunista, no? Ulitin ko nabanggit natin ito kasi ang mga mananakop sa atin ngayon China, komunista yan, no? Komunista yan. So, kaya hikayatin natin yung mga rebelde na kasi kahit na yung programa ng gobyerno, yung NTF-ELCAC, no? National Task Force and Local Communist Movement, no? Na matapos na pero meron pa ring natitira, no? Kaya kailangan pagtulungan natin yung kumbinsin kasi mamaya baka mabayaran yan sa China, lumaban na yan. Sila na mismo ang susuporta sa China para kalabanin tayo. Mahirap yun, no? Pilipino na naman, Pilipino ang mag-away. Sa bagay, sa history naman natin, parang ganon, no? Kasi sa First World War, sino ba naman ang nakapatay kay Gregorio? Bakit napatay si Gregorio del Pilar? Yung batang general doon sa Tirad Pass. Di ba Pilipino ang nagturo para makapasok ang kano doon at napatay si bayaning Gregorio del Pilar? So kaya ngayon sana magkaisa tayong mga Pilipino. Magkaisa tayong Pilipino. Kasi sa Second World War ganun din, no? Maraming mga Pilipino din ang nagtaksil, no? Kasi kaya minsan itong hindi natin kahandaan, ito yung magpapahamak sa atin. Alam bakit? Kasi kadalasan doon hindi nga nakahanda. Ngayon, pagpasok ng Hapon, yun nakiisa na rin sila. Yung mga asset o spy ng Hapon, Pilipino. 'Di ba yung magsaklob sila ng sa palabas na tinikita, pero hango naman sa tunay na buhay 'yun. Pag doon sa pag may nahuhuli ang mga Hapon ng mga Pilipino na siyempre di-deny na guerrilla sila, mayroong mga Pilipino na sasakloban ng bayong tapos ituturo na kung sinong traitor sa Hapon. Yan, ganun. So Pilipino din. Kaya sana ngayon maging solid tayo na Pilipino against sa hindi yung makipagsabuatan tayo sa mga mananakop sa atin, no? Kasi sa Second World War at saka First World War, karanasan natin na ang magtuturo sa ating kapahamakan ay Pilipino din, no? Katulad nga sa nasabi ko, si Gregorio del Pilar, namatayan dahil sa kataksilan. Sino ang pumatay din ni Andres Bonifacio? Pilipino din, no? Medyo hindi tayo ba nagkaisa? So sana naman sa punto ngayon na yung manakop sa atin ay China, dapat hikayatin natin yung mga komunistang rebuilding NPA na bumalik na sa pamahalaang Pilipino kasi ang kakalabanin natin China, no? Magkaisa tayo, no? Kasi mamaya babayaran sila ng China sa binigkas natin kahapon nga. Marami nang nabayaran sa ihainsa ng ating gobyerno No, sabi ko nga kahapon, si Mayor Alice Goo, naging mayor ng
Tarlac. Na yung pala Inchik, no? Ilang taon pa siya dumating dito sa Inchik? 13 o 12 ba yun? O 13 taon. Taong gulang. Tapos, hindi naman kasi kapanipaniwala talaga yung mga sinasabi niya. Lumaki siya sa farm. Ang maestra niya, doon lang siya nag-aral sa farm. Parang hindi talaga yun. Kaya masigasig si Senator Gatchalian na mahalongkat. Di nahalongkat talaga. Magaling talaga ito si Senator Gatchalian. At saka si Senator Hontiveros Risa. So, gano'n, no? So, dapat anuhin natin kasi marami ng Inchik nga. Sabi ko nga kahapon, doon sa pag-read nila sa Purak, Pampanga, no? Sa mga Pugo hubs doon. Isang hubs doon na mayroong uniforme ng sundalo ng Inchik. Ibig sabihin, positibo na Inchik na talaga yung mga sundalo na nandito na sa atin. No? Yung sinasabi ko kahapon na kung magpapalipad ng kanang nuclear weapon yung mga Inchik sa atin na mawas out tayo lahat, hindi pwede rin na gagawin nila yon kasi mga mata yung mga tinanim nila dito ng mga Inchik din. No? Yung mga spy nila, mamatayan sila kung lahat mamamatay sa nuclear war. So, isang patak lang yan siguro sa Pilipinas, no? Katulad nung ginawa ng US sa Japan noong Second World War na sumuko ang Japan kaagad kasi mawawas out ng Hapon sa nuclear, no? So, yan yung ginawa ng US sa Japan, gagawin talaga ng US kasi wala mang ibang mga Hapon lang naman yon. Dito, maraming ma-Inchik. Kaya, mag-iisip din yan sila na yung ating mga tinanim doon na mga Inchik, tapos may mga NPE pa kung ito ay kasapi nila. So, hindi pwedeng bibitawan tayo ng nuclear power, no? Yung nuclear weapon ng Inchik. So, labanan lang taga mga air asset na hindi makakalason. No, na kasi maliit lang itong Pilipinas eh. So, ang bibirahan nila yung ating mga main camp. No, sa barangay, hindi maubos ang Pilipino, hindi. Kasi hindi yan sila magpapaulan ng nuclear weapon. Kasi maraming madadamay na mga kasapi nila. No? Ganon. So, ang nangyari, kasi bakit magamitan mo pa ng napakamahal-mahal na mga weapons dyan eh? Kaya naman sa coping kasi kahit na pakawalan na nila yung mga infantry nila eh. No? Mga tao nila eh, dami-dami nilang mga sundalo, millions. No? Mas marami pa ang sundalo nila kaysa US. No? So, high-tech lang kagamitan ng US. Pero sa sundalo, in terms of kasundaluhan, mas marami sila. Millions ang China. So, tayo, hindi nga umabot ng 300,000. No? 200 plus lang o 200 plus. No? Sa lahat na. Kasama ng Kapgo dyan. No? So, at least, kung sa envision naman talaga, ang mag-clear niyan, infantry, siyempre, maglalakay dyan sila. Pero, pag dumaong na yan sila sa mga baybayin natin sa Pilipinas, pag dumaong na yan sila, yan, parang hapon ba nung araw na, pag dumaong, yan, gira man yan. So, de huwis kutsilyo, kung nahuwis kutsilyo tayo ng hapon nung araw, ganun din, kasi sa military, mayroon man talagang bayoneta yung mga armas. So, who is the kutsilyo pa rin? Babiyonetahin pa rin tayo ng mga Inchik kung mangyari yan. Kaya, yun yung natin, paghandaan. Ano bang lalaban natin dyan? No? Kaya nga, pag-form natin ng guerrilla forces sa bawat barangay na magdidipinsa sa ating barangay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kabataan at sa ating mga senior citizen, mayroon tayong isang lugar na paplastaran sa ating mga senior at sa kabataan. No? Tapos lalaban tayo dun sa yung inorganisa natin na lalaban sa mga forces na mananakop. Yun. So, anong armas natin dito? Siguradong armas natin dito ay siyempre, galing tayo sa bulo. Kaya ang tawag sa atin magiging bulo batalyon. Ganun ba yun? Siguro ganun, no? Kasi wala man tayong mga armas. Kasi guerrilla nga eh. Walang mga armas. So, yun yung ating paghandaan, no?
So, mga kapuso at kapamilya, dahil komunista nga ito, sabi ko na, ay tuloy natin yung kwentuhan sa ating history sa Pilipinas. Sa panahon ni Magsaysay, bumaba na yung kalaban. Tapos alam natin na si Magsaysay namatay sa plane crash dito sa Cebu. So, ang pumalit as Vice President nung araw, si Garcia, siya yung pumalit as President sa Pilipinas. No? Successor ni Ramon Magsaysay, si Carlos P. Garcia. Bulanon, no? Bulanon. So, proud tayo mga Bulanon dyan kasi Ramon Magsaysay, Bulanon eh. So, di ba? So, ito nangyari nung kumunti na yung mga HMB noon, hukbong magpapalaya ng bayan. Kasi sumurinder na nga, no? Doon na, nag-angkin na sila ng lupa doon sa Mindanao, marami na doon. Tapos, ngayon, nakaisip si ating Pangulong Garcia, no? Ng batas para makatulong sa baba ng insurgency, o yung mga rebelde, no, na kumalaban sa pamahalaan. So gumawa siya ngayon ng batas Republic Act 1700. Yun na yun, no? Yun na yung kinukwento ko na na-repeal yan panahon ni General Ramos as President of the Philippines, no? Yung batas na ito, yung Republic Act 1700, the anti-subversion law. Lahat ng mga tao na kumakakalaban sa gobyerno, no? Nakakalaban sa gobyerno, hulihin ka agad kahit mag-attempt ng rally, no? Pwede ka hulihin kasi subversibo ka pagka lumaban ka sa gobyerno, sa pagpapakita mo ng paglaban, pagpapakita mo ng hindi pagsunod, magrarally ka against the government, ito ay subversibo, no? Kaya nga, pag subversibo ka, so mahuhulihin ka kasi doon sa batas na yun, yung Republic Act 1700. That's why marami talaga ang nahuli na mga rebelde, no? Na komunista, no? So maraming nahuli, no? Nahuli. Even si Luis Tarok, hindi pa yun sumuko, no? Nahuli yun. Nahuli yung leader ng hukbo na yung hukbong magpapalaya ng bayan, ang leader si Luis Tarok. Nahuli din yun, no? Later na yun siya, nung nahuli siya, tapos sumurinder, pero sa kasaysayan, nahuli talaga yun. Dahil sa Republic Act 1700, no? So, ibig sabihin, dahil sa batas na yun, kumunti na yung mga kumakalaban sa ating gobyerno, no? Sa ating gobyerno, kumunti na kasi natatakot na sila, no? Sa ating gobyerno, mag-rally ka lang, hulihin ka na eh, no? So, yun yung ginamit na batas ni Pangulong Marcos na nung mag-martial law. So, isa din yun kasi the anti-subversion law nga na batas. Pero kay ano pa yon, kay Carlos P. Garcia pa yon na pinaplano nila ni Ramon Magsaysay. Namatay man si Magsaysay, ang nag-implement na ay si Carlos P. Garcia. So, yun ang dahilan kung bakit, sabi ko nga, nag-number 1 tayo sa agrikultura at nag-number 2 sa ekonomiya sa buong Asya. Number 2 tayo sa Hapon. Number 1 ang Hapon. Nag-number 2 tayo sa Hapon. Tapos sa agrikultura, ulitin ko, nag-number 1 tayo, ang katotohanan niyan, no? Dito itinatag o itinayo yung IRI, yung International Rice Research Institute, no, na paaralan dito sa Los Baños, Laguna. Ang ating mga kabansa, no, karatig bansa, dito nag-aral sa Pilipinas, sa IRI, ng pagsasaka. Kaya that time, sabi ko nga, wala na ang kalaban kasi bumagsak na, no? Manageable na. So yung natira, natawag na lang yun na mabandido, no? Lowest element. Nagtago-tago sila. So, katulad nila Bernabe Buscaino, no? Na later on naging pag-revive ng New People's Army ng hukbo ng komunista. Siya rin ang inilagay na commander ng NPA. So, ano na yan sila?
no, ano na yan sila, maging bandido. Nagtago-tago na yan sila doon sa Tarlac, no, doon sa Central Luzon. Nagtago-tago na yan sila doon. Kasi bandido na. Kunti na lang kasi sila kaya hindi na nila kaya kahit natawag, lowest element na lang, no. Yun yung mga bandido. Sila si Bernabe Buscaino. So, sa madaling salita, bagsak na ang PKP, no? Kayong Partido Komunista ng Pilipinas. Tingnan nyo ha, ito Partido Komunista ng Pilipinas, no? Kaya mas maganda ito malaman natin dahil ang kalaban natin kasi ay mga komunistang inchik, no? So, galing sa kanila yung ideolohiya na yan. Kaya dapat maging aware tayo dito. Kaya sinalaysay ko sa inyo. Ngayon, sa pagbagsak ng Partido Komunista ng Pilipinas, wala ng kalaban dito, bandido na lang, kaya iman ng ating mga kapulisan, kaya ang special police, ang kanilang armas ay batuta, sila yung nagmaman sa kapayapaan dito sa ating bansa, no? Sila, kasi ang ating mga sundalo, yon pinadala doon sa Vietnam, at saka sa Korea. Yun doon ang ating sundalo nagkikipaglaban. So, yun, no? Kaya nag-number 1 tayo kasi sa agrikultura, kasi wala nang kinakatakutan yung mga ating magsasaka. Kasi wala namang mga namundok na mga armado na manakot sa kanila manghihingi. No, ngayon nga, mayroon pa rin nanghihingi. Di ba? So, mga kapuso at kapamilya, ibig sabihin, kung wala ang insurgency, walang mga insurgents, wala ang magre-rebelde, ay aasinso ang ating bansa, no? Tapos, kung tayo lahat ay magpakabana, maging concerned citizen tayo lahat, mapipigilan din natin yung ating mga corrupt mga leader. No? Kaya, ibig ng sibahan, tuwing election, decision making yan, sa ating mga leader, dapat bumuto tayo ng tama at sa ganun, hindi makapwesto sa ating lipunan yung mga corrupt na opisyal. Kailangan dapat, maging tapat din tayo sa pagboto. Huwag nating ibenta yung ating boto. Isa yan sa natin, no? Sa target natin. Kasi sa political aspect is decision making. So dapat ang decision tayo ng tama para sa ganun, wala makaposisyon sa ating gobyerno ng mga corrupt, no, na mga opisyal. Dapat yung talagang mission-oriented, no, na ating ipaplastar. No? Kaya para walang magrebilde. Kasi kung asinso ang ating bansa, no? Asinso ang ating bansa, ibig sabihin, aangat tayo patas, pati pare-parehas, lahat walang magre-rebelde. Bakit mayroong yumayakap sa Partidong Komunista? Kasi sa Partidong Komunista nga, sabi nga, kahit makikita natin, ano bang system ng government sa ating Communist Party? Di ba, pantay-pantay ang lahat, walang mayaman at walang mahirap. Ibig sabihin, kung ikaw naghihirap, talagang yayakap ka sa komunista. Kasi yung yaman ng mga mayayaman dyan, pantay, kuhain lahat yan sa gobyerno. Tandaan nyo sa komunista, pantay lahat. Kaya nga sa China ngayon, yung gustong umagaw sa atin, gustong mag-invade sa atin, marami ng mga constituents nila na lumalayas doon, nagpapa-adapt doon sa Europa, sa US, no? Umayaw na sa kanila dahil sa komunista na yan, no? Wala silang kalayaan doon. Biruin mo, mayaman ka dahil sa nagsisikap ka, dahil sa matapat ka, tatawag nito, yumaman ka dahil sa pagsisikap mo, dahil hindi ka tamad, no? So, yumaman ka. Kasi, sabi ko nga, 3 lang ang source ng yaman no? 3 lang, no? Either corrupt ka, no? Kaya yumaman dahil sa korupsyon, kaya yumaman dahil sa illegal na gawain, no? Yung mga drugs na yan, yung pugo na yan, no? Sa illegal na gawain, at saka yung swerte, no? Swerte talaga. No? Swerte. No? So, ang pagyaman pala, may 3 klase sa corrupt, tapos, sa swerte, at saka sa
yung pag illegal na trabaho, no? Illegal tulad ng mga drugs nga, no? Oh. Tapos yung pang-apat, yun yung yung nagtatrabaho ka talaga ng tama. So yan no? Yung kaya nga kaya tingnan natin maigi, no? Na dapat serious o mission oriented yung ating mga leader, no? Kasi kung hindi tayo mission oriented sa ating gawain, lalo maghihirap o bawa. Sabi ko nga, no, sa next year politika na naman, eleksyon na naman. So dapat maging matuto tayo sa pagpili, no? Para sa ganun, aasinso ang bansa natin. Tapos ang mangyayari, wala na magpapauto sa mga komunista, no? Napapauto tayo no? Maraming nauto dahil sa pira. Bakit tayo yung mayakap sa pira? Kasi nga naghihirap tayo. Ang cause of kahirapan minsan isa yung graft and corruption, no? Graft and corruption isa yan, no? Number one, no? Number one yan ang cause sa kahirapan. No? Number one yan, no? Kasi una, yung hindi natin pagbabayad ng buwis, that is corruption, no? Yan, mabuti nga ngayon mayroon na tayong mga sa galing sa ating sa ating gobyerno, ayuda. So hindi pwede na makatanggap ng ayuda kung wala kang sidula. So okay na yan, no? Lahat tayo nag-participate na para sa sa pagbabayad ng ating mga buhis, no? So kailangan talaga yan, no? Para sa ganun ay aasinso tayo kasi diyan sa buhis natin, diyan tayo kumukuha ng mga budget para sa different agencies ng ating mga pamahalaan sa kagamitan, no? Na binabalik natin yung buwis sa DPWH, sa ating mga kalsada, no? Sa education, di ba? Yan, galing sa buwis natin yan. Pasahod sa mga sundalo at sa mga kapulisan, lahat ng pasahod na sa gobyerno, galing yan sa buwis natin. Kaya dapat, concern tayo dyan, no? So, may ginagawa na hakbang ng gobyerno natin dyan ngayon. No? Ang kuha na lang tayo talaga sa kahirapan, itong graft and corruption na hindi mapigil-pigil kasi parang kung sa komunista pa ito yung mga kanser na sakit sa lipunan, no? Saan nag-ugat yan? Sa pamilya. Kasi hindi ka mag-utos ka ng anak mo, susuhulan mo para sumunod, no? Kasi pag hindi suhulan, ayaw sumunod. So suhulan na lang. So yung anak bata pa yan, no? Bata pa yan, kung makakuha ng kurso yan, lumaki na yan, baka pagtrabaho na yan, kung sa gobyerno yan nagtrabaho, nung bata pa, piso-piso pa lang yung korupsyon niya, kung nakukurakot niya, nung lumaki na, nasa gobyerno na, milyon na. Yan, lalo tayo mapabaon yan. At pag nabaon tayo sa kahirapan, yayakap tayo sa Partido Komunista, kasi pantay-pantay nga, kaya maraming yung mayakap. So, mas dami ba naman na sumurinder sa amin Ang purpose nila doon para lang makapantay-pantay kasi ang isa sa kanilang propaganda ang Pilipino walang lupa, no? Itong tatawag na feudalismo. Nakatira sa sariling bansa pero squatter sa sariling bansa. So pangakuan ka ba naman sa komunista na bigyan ng lupain? So hindi ka kaya yayakap sa komunista? So yun yung na magaling ito mag-decide itong mga inchik, no? Kaya ito, ngayon, sasakupin tayo ng inchik, delikado tayo dyan. O ngayon, ang delikado pa ngayon, kung itong mga NPA dito na under sa komunista na ideolohiya, under sa komunistang inchik, ang mangyayari dyan, kung babayaran nila yan, ang daming pera example, ito si Bamban Mayor Guo. So, daming pera, bilyones, no? Bilyones, kung ibayad dyan sa mga NPA, no? Diba? Marami nang namatay ng mga, ito ngayon sila si Senator Hontiveros at saka si Senator Gatchalian, mayroon silang death threat. So, otherwise, mga komunista yan, baka mga NPA lang yung bumira ng mga yan Under ng komunista yan O, diba? So, yun yung natin, dapat aware tayo dyan. Ngayon, marami yung mga, sino ba yung napatay na nung nakarang linggo na nagpasabog sa tinatago ni Bamban Mayor, 'di ba? Otherwise binayaran na 'yon. Sino papatay doon? Komunista 'yan. Siyempre yung mga alay nila dito sa Pilipinas,
O kung iisipin natin, sino ba yung ally nila dito? Di ba ang mga NPA? Ang Communist Party of the Philippines? Wala nang ibang bibira doon. O, di ba? So, kasi alam nyo, atong si PPNPA, ito ay pag panahon ng eleksyon, ito yung mga goons ng ibang mga politiko. O, ito rin yung mga goons nila. Alam natin yan kasi how many years tayo sa in service, 36 years in service, no? Panahon na walang election, NPA sila. Pag election, bodyguard sila. Oh, kahit na yung mga sumurinder nga, yung iba nakabodyguard hanggang ngayon. Bodyguard ng mga politiko. O, di ba? Simple lang yan. O, yun ang isipin natin. Kaya mga kapuso at kapamilya, dapat maging aware tayo dito. Lang na tayong oras. So, bukas ating ipagpatuloy ang ating IDKN sa magpakabana sa ating barangay. O, pakabana lang naman ang kuha natin dito ang address natin dito. Kaya, bago tayo magtapos, shout out muna tayo. O, shout out ulit sa ating mga commander sa Barangay Guerrilla Unit at Filipino Guerrilla Forces sa ating bansa na ating ngayon kasalukuyan nating pinapaalala na ito ay para sa barangay lamang, barangay defense system para ito ay maging aware sa Chinese invasion dito sa ating bansa. Komunista yan, no? So, kaya in-deliver natin muna ang history ng komunista na dito sa ating bansa dahil marami na rin mga komunista na nakuan dito, itong mga inchik na nahuhuli na sa puguan, no? Okay, shout out sa ating mga nakasubaybay ngayon. Si Nang Angela Hamero watching, Nang shout out sa iyo Nang. Si akong partner si Pas Oclarit, no? Radix Pasing Oclarit, Maadjong Palis, no? Si Gao Junior Valerio, no? Shout out sa iyo, no? Jonel Macalos diyan sa tulay na lupa sa Daet Camarines Norte, no? Tapos si Ibiyang, my best friend na akong Ibiyang, isa rin siya sa watching ngayon sa atin. Shout out sa inyo lahat. Jimboy Sakuti watching. Shout out Aning Oclarit. Shout out sa iyo, Day. Dito pa itong iba. Muna, di pa makuan. Oy, si Yang, kumusta man kayang? Kumusta man diha sa Kalinan na naman daay mo ikuan grocery da sa Baliti. So, regards ko sa imong papa, Gaw. So, regards ko ninyo tanan din Yang. Bakasyon mo dire sa Bohol usahayang. Okay, akong partner si Master Dadado Dahan. Shout out sa iyo, Master. Si Maria P. Abosiho Coquilla, shout out diha sa tanan nga taga Kamambugan. Okay. Sa uban pa, no? Okay. Kay salamat sa inyong pagsubaybay. Ato ni padayon ugma, no? So apata mo man sa atong story sa komunista, unsa gid ni siyang komunista nga gusto po musakop sa tua, no? Nga labi na karon na naana gyud ang China, no? So unta ato di siyang mapakgang o atong iampo sa Ginoo kanunay nga unta dili ni sila mahayagan, no? Mahayagan ang ilang una-una. Pati atong presidente nga unta mahayagan nga unta dili may relax lang, no? Di maging decisive kun dili ang buhaton na lang siguro for the sake sa mga Pilipino nga makipag-ayos, no, sa China, no? O kasi kan Duterte wala man siguro tupod toy sayop, no? Kay sabi nga niya kung sa may ato ang matag kultura nga grabe ka power ang China, so magistorya na lang, no? Inana kay sabi ko nga og mugdaban ang atong isaligan nyo is muratanig Ukraine proxy sa away nila, no? Tagaan ra tawag armas para kita mo away sa kuan sa China. Unya pila ra ta ka milyon? 100 plus million daw tang Pilipino tanan. Unya sila pila? Pesos murataan nig kuan. Gisilhigon ra ta nila, no? Wala ra ta nig kanang sagbot silhigon sa mga kuan
sa mga Chinese, no? So hinat unta, no, nga kita mag-ampingon o mag-ampo nga unta pinagi sa gahom sa Ginoo, malamdagan sila og dili ta nila sa kupon, no, kay naa may ilang nasod, so dito ra unta sila, no. So mga kapusot ka pamilya, wala natay oras busa mag-ampo sa ta, no. Sa dili pa ta mag-ampo, awit akantahan sa ta mo be, para at least makadungog mo sa akong tingom. So ako sang gihangyo nga i-kuan nato, no, atong i-subscribe nato ang akong YouTube channel, Macbens TV, o kining atong sa barangay tayo magpakabana, no. So sa pagpakabana ni siya, so hinatunta nga mo subscribe ta niini, no. So sana ato ni siyang para matabangan po ko ninyo diha sa pagpalaganap sa atong programa, no, pagpakabana sa atong barangay. Sa barangay tayo magpakabana. Okay. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok Hawuran ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga muabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kalagaran ang mga kaigsuonan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga lig-onon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga muabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, daghang salamat. Shout out sad ni Toto Mandati. Brad, Toto sa Iloilo siguro ni Ron. Og si Inday Ann Ido, no? Okay, mga kaigsunan ko dia ni Kristo, kapuso ug kapamilya, at mag-ampo ta para sa atong pag-closing prayer. Ugma na punta, no? Ugma, ayaw mo kalimot sa atong oras, alauna, sa atong live stream para sa pagpakabana. Okay? Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamaturan nga mao si Hesukristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati o mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati. Og ipahalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuag kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot balitan namo sa kadait.
diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigo namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayo namo sa kalipay. O Diyos nga galon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita matawo, kadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa kabus-ug adunay, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang gidaog-daog og linupigan, ilang maangkon ang kalingkawasan, isangyaw sa tanan ang kamatuoran, ngang atong Diyos muluwas sa iyang katawhan. Tiyakan ako ang Espiritu sa Ginoo, ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabus-ug hinikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupi.